Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang umaga na po, mga minamahal. Tayo po panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamalapang noon. Tayo po manalangin. Dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon na sama-sama ka namin purihin, sambahin at paglingkuran, Malapanginoon. Salamat sa patuloy na kalakasan, gising na diwa na ibinibigay mo sa bawat sa amin, Malapanginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Isang kagalakan para sa amin na lagi ka namin mapapurihan, mapaglingkuran, Malapanginoon. Dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Turuan mo kami, Malapanginoon, na makasunod sa imba na kalooban, hindi kami maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng mga salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, sa ganang aking lapo ko magagawa at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon na minamahal at bago natin basahin ang ating pambungad na talata dito sa Acts 10:38 at isama na rin natin ang 1 Corinthians 16 verse 9. Idagdag natin yan. Ako po muna yung nagpapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga beloved workers, beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, mga minamahal, at nagbibigay dobling paggalang tayo sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos. Amen. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Kindly, maminamal, buksan po natin ang ating dalawang pambungad na talata, Acts 10:38 at 1 Corintios 16 verse 9. Idagdag natin sandali yan. Sabagat dito po sa Gawa, Kapitulo 10, talatang 38, sa makatuwid bagay si Jesus sa taga Nazaret, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 16:9. Dito sa Unang Korinto, Kapitulo 16, talatang 9. Sapagkat sa akin ay nabuksan ng isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. Amen. Amen. Maminamal ang ating paksa, pamagatan po natin, the needs for God's anointing. The needs for God's anointing. Ang pangangailangan natin, maminamahal, sa tinatawag na anointing, kailangan natin ng paglangis ng ating mahal na Panginoon. Ang pangailangan na paglangis sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, maminamahal, kung gusto nyong makasama sa rapture, kung gusto natin maminamahal makasama ng 100% sa rapture, anytime mag-rapture, mga minamahal, gawin natin yung ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi rito, siya ay naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng mga karamdaman, at lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Mga minamahal, ang pinakasekreto paano tayo magiging handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay mangaral ng Ebanghelyo. At hindi natin kayang mag-isa yan. Amen? Kung ang ating mahal na Panginoon, mag-isa lang siyang gumagawa nito. Hanggang nagkaroon siya ng 12 apostol. Maminamahal, kahit nag-iisa lang siya noon, na nagawa niya, mga minamahal, sapagkat sabi rito, sapagkat siya'y pinahiran ng Diyos.
ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nandun kasi yung anointing. Nandun yung God's anointing. Alam nyo mga minamahal, sa panahon natin ngayon, bago magkaroon, mga minamahal, ng tinatawag na one world, one government, one religion, yung bawal na ang pagsamba, bawal na ang pangangaral ng salita ng Diyos, bawal na ang humayo, bawal na ang fellowship. Ngayon, sabi, binubuksan sa atin ang pintuang bukas. Sa atin ay nakabukas ang pintuang malaki. Ito yung privilege. Imagine mga minamahal, dati napakahirap mangaral. Dati sa pulis, mga minamahal, bago kami mangaral, kailangan mong humingi ng permit. Ang daming mga proseso bago kami makapangaral sa bilangguan, sa mga pulis, sa lahat, mga minamahal, mga government official. Pero ngayon, mga minamahal, sila na ang nakikiusap na mangaral tayo sa kanila. Iniimbitahan tayo, sinusulatan tayo, mga minamahal. Ngayon, mga barangay nakikiusap sa atin na bago sila mag-flag ceremony, iniimbitahan tayo, mga minamahal, na mangaral. Kung masusubaybayan nyo, mga minamahal, ang ating gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal, lahat ng mga manggagawa, lahat ng ating mga minamahal, mga preachers, mga nakadistino sa iba't ibang outstation, mga minamahal, napaka-busy nila sa pangangaral. Mula Lunes hanggang Biyernes, meron silang mga activities sa mga pulis, sa mga government official, sa mga barangay, sa mga pamayanan, sa mga tao, mga minamahal. Talagang araw-araw ginagawa nila. Ngayon lang nangyari yan. Amen? Samantalang dati napakahirap, mga minamahal, mangaral, napakahirap. Kukuha ka pa ng permit at minsan magkukursada, tatanggap isang tao lang. Mababautisman, wala. Pero ngayon, mga minamahal, sila na nakikiusap na sila po, mga minamahal, ay pangaralan ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi, mga minamahal, na binubuksan sa atin ang pintuang bukas. Sabi, narito, ang pintuang malaki. Binibigyan tayo ng privilege, binibigyan tayo ng pagkakataon, mga minamahal, na mangaral ng Ebanghelyo. Pagkatapos nito, siguro after 3 years, after 4 years, hindi natin alam, magsara ang gospel. Bawal ng mangaral, bawal na ang salita ng Diyos, bawal ng humayo, bawal ng magpatotoo sa mga kapitbahay, bawal na ang fellowship. Magkakaroon ng one world, one government, one religion, hindi mo na ma-enjoy ang kalayaang ito. Kaya nga, mga minamahal, sa pagkakataon natin ito, mga minamahal, samantalahin natin habang mga minamahal, binibigyan tayo ng pintuang bukas, binibigyan tayo ng great privilege. Yung tinutukoy dito na nabuksan ang pintuang malaki at mapapakinabangan, yan po yung ating great privilege. Tignan nyo sa Sunday, mga minamahal, sa November 27, pulis na ang nakikiusap sa atin. Imagine, hindi natin magamit yung triangle. Kasi hectic, talagang fully book. Dapat doon tayo magdadaos ng ating anniversary. Fully book, hindi pwedeng gamitin. Kaya sa lahat ng mga outstation, tayo lang ang hindi nakapagkursada sa labas. Kasi fully book, hindi namin makuha. Pero yung pulis ang kumuha ng permit, nabigyan tayo, maminamal, November 27. Yung pulis ang humingi ng permit. Pati kuryente, sagot nila. Pati po, maminamahal, yung sound system, sagot nila. Aasistiyan pa tayo, maminamahal. Tignan nyo, ngayon lang nangyayari yan. Pati mga outstation natin, hindi lang dito. Sa ating gawain sa Kabikulan, sa Mindanao, maminamahal, sa Cagayan de Oro, sa dako ng Lawag, La Union, Baguio, mga pulis nakikiusap, mangaral tayo ng Ebanghelyo. Pero pagkatapos niyan, maminamahal, pulis din ang gagamitin, balang araw, isasara ang gospel, bawal na. Kaya nga, samantalahin natin ito, maminamahal, pero hindi natin magagawa yan, maminamahal, kung wala ang God's anointing. Kailangan natin ng God's anointing. Kasi sabi rito, maminamahal, nabasa po natin, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret na kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos.
ng Espiritu Santo. Yan yung God's anointing. Yung pinahiran tayo ng Espiritu Santo. God's anointing. Ang mahal na Panginoon, bilang tao kasi yun. Tao lang, nagkatawan tao siya, kakailangan niya ng anointing. Dahil sa ganang atin wala tayong magagawa. Amen? Kaya nga kailangan natin ng anointing para hindi po mawalan ng kabuluhan ang pintuang bukas na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Hindi masayang yung ating oras, hindi masayang yung ating pagod, hindi masayang maminamal yung ating gastos. Amen? Kaya ang tanong, why do we need God's anointing? Bakit kailangan natin ng God's anointing? Unang-una, sabi po rito, to be victorious. Upang tayo po'y magtagumpay. Tandaan po natin, hindi karaniwan ang kalaban natin ay diablo. Ang kalaban natin ay, ang labanang ito hindi po laban sa laman, hindi po dugo laban sa dugo. Sabi, ang pakikipagbaka natin ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan ng sanlibutan ito, laban sa masamang espiritu, laban sa diablo, maminamahal. Kaya hindi natin nakikita ang kalaban. Sabi ng Ephesians 6:12, ang kalaban natin ay diablo. Siya po, maminamahal, ay well-organized. Siya po yung napakaraming kampon. Yun lamang mga false religion, yun lamang po mga false prophet, false teacher, naglipa na sila. Sabi ng banal na kasulatan sa Mateo Kapitulo 10, talatang 16, narito sinusugo kayo gaya ng tupa na napapaligiran kayo ng maninilang lobo. Marami tayong mga tinatawag na kaaway. Sabi, binubuksan ko sa inyo ang pintuang bukas na mapapakinabangan maraming kaaway. Amen? Marami tayong kaaway. Sabi nga, para tayong tupa na napapaligiran ng maninilang lobo. Mas marami ang false prophet, mas marami po ang false religion. Kaya nga, kailangan natin ng God's anointing. Sabi rito, to be victorious. Matatanggap natin ang victorious, ang tagumpay. Sabi rito, 2 Corinthians 2:14, sabi rito, ang pagtatagumpay natin ay sa ating mahal na Panginoon, sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 2, ang talatay 14. Datapwat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Amen. Tayo magtatagumpay, maminamahal, sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo, yung God's anointing. Sabi ng Sekaraya 4, talatang 6, it's not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Ang tagumpay natin ay nasa Espiritu ng ating mahal na Panginoon, God's anointing. Amen? Kasi sabi, bakit kailangan natin ng anointing? To be victorious, para tayong magtagumpay. Pangalawa, sabi, to be able to do the works of God, para magawa natin ang mga gawa ng Diyos. Ano yung mga gawa ng Diyos? Dito po, maminamahal, sa Lucas 4, talatang 18 hanggang 19, magagawa rin natin yan, maminamahal. Ito po ang mga gawa ng Diyos. Basahin natin ang Lucas 4, talatang 18 hanggang 19, upang magawa natin lahat ng gawa ng Diyos. Dito po sa Lucas, Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang 19. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga duka. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. 19, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Amen. 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 Yan po, maminamahal, ang gawa ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, tayo po ay binigyan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon para magawa natin ang gawa ng Diyos. Amen. Sabi rito, maminamahal,
Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga duka. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga biyag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyang kalayaan ang mga naaapi. Amen? Yung tinutukoy dito, mga minamahal, na sinugo niya upang itanyag sa mga biyag ang pagkaligtas. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sila po'y tali-tali ni Satanas. Yan ay nasa kadena ni Satanas. Kaya sabi, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sabi, tinalian niya ni Satanas. Tinalian sila. Sabi ng Lucas, maminamahal, Kapitulo 11, talatang 13 hanggang 11, 11 hanggang 13. Nakasulat diyan, tinalian sila ni Satanas. Pero sabi rito, sinugo tayo para itanyag sa mga biyag ang pagkaligtas para sila'y makalagang sa tali ni Satanas. Pangalawa, sabi, ito yung mga gawa ng Diyos. Kalagan ang biyag ng pagkaligtas at ang mga bulag ay makakita. Yung bulag para makakita, ibig sabihin yung mga taong nadidimla ng isip. Kaya may mga taong sinisharean mo pa lang, sabi, dito na ako namatay, dito na ako nagkaisip, dito na ako mamatay, dito na ako nasubsob, dito na ako, hindi na ako babangon. Ito na nakamulatan ko, hindi na ako magpapalit. Kasi bulag sila. Pero pag narinig nilang ebanghelyo, sabi ng Biblia, upang ang mga bulag ay makakita. Makikita nila, mabubuksan ang isip nila, sabi ng Ephesians 1:18, mabubukas ang mata ng kanilang mga puso. Amen? At ang sabi, upang bigyan ng kalayaan ng mga naapi, bibigyan ng kalayaan. Sabi ng John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Alipin, palalayain natin sila, sabi, upang bigyan ng kalayaan ang mga naapi. Pag nailapit natin sila sa ating mahal na Panginoon, sila po, maminamahal, ay makakalaya sa kasalanan. Amen? Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, upang magawa natin ang gawa ng Diyos. Sabi ng John 4:34, ang pagkain nating mga anak ng Diyos ay ang gawin ang kalooban ng ating Ama sa langit. Basahin natin. Dito po sa Juan Kapitulo 4, talatang 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Amen. 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 Ang pagkain, kung sinabi ng mahal na Panginoon na ang pagkain niya ay gawin ang kalooban ng na sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa, yan din po ang pagkain nating mga anak ng Diyos. Ang pagkain natin bilang mga anak ng Diyos ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa atin, ang ating mahal na Panginoon. Pinakapagkain natin yan, mga minamahal. Kaya nga kailangan natin ng God's anointing, sabi ng Biblia, to be able to do the works of God. Lahat ng mga nagawa ng Panginoon, sabi ng John 14:12, anuman ang mga nagawa ko, sabi ng Biblia, lahat ng sumasampalataya sa akin, gagawin din naman ang mga ginawa ko. Amen? At higit pa rito ang inyong magagawa sapagkat babalik ako sa Ama. Kung paano malapang na nagpagaling ng mga karamdaman, nagbulag ng mga, nagpakita ng mga mata ng mga bulag, nagpalakad ng mga lumpo, naglinis ng kitungin, magagawa din natin yan. Yan ang the works of God. Amen. Magagawa natin ang gawa ng Panginoon. Katulad ng nakasulat dito sa Acts 10:38, sabi, ang Panginoon naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng mga sari-saring mga sakit, at sabi, lahat ng pinahirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Magagawa din natin yan. Sabi niyan, John 14:12. Kindly pakidugtong sandali ito. Dito po sa aklat ng 1, kabanatang 14, talatay 12. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya
ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Amen. Amen. Yan po ang dahilan, maminamal, bakit kailangan natin ng God's anointing. Upang magawa natin ang gawa ng ating mahal na Panginoon Diyos, katulad ng ginawa niya. Pangalawa, maminamahal, how can we possess God's anointing? Paano natin matatanggap? Paano natin matatamo? How can we possess? Paano tayo mapupuspos ng God's anointing, ng paglangis ng ating mahal na Panginoon? Paano tayo mapupuspos ng kanyang banal na Espiritu? Unang-una, maminamahal, by fasting and prayer. By fasting and prayer. Sabi ng Psalms 35 verse 13, sinabi ni David, maminamahal, ngunit tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo, at pinadadalamhati ko ang aking kaluluwa ng pag-aayuno, at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Kailangan natin ng fasting and prayer. Amen? Kaya nga, maminamahal, bago dumating ang November 27, kahit 3 days po, mag-fasting po tayo lahat ng mga gagamitin ng ating malapan bilang mga awit. We need fasting and prayer. Amen? Yan po tayo mga minamahal, sasama ng ating mahal na Panginoon. Yun tayo po ay mag-aayuno. Ito po ang sekreto ng ating church. Ito po ang sekreto ng ating beloved pastor. Sabi ng ating beloved pastor, maminamahal, kapag nag-ayuno po tayo, halimbawa, 3 days nag-ayuno tayo. Yung mga fasting natin ng mga unang panahon na tayo nag-ayuno ng 10 days, nag-ayuno tayo ng 40 days, 21 days, pag sinundutan mo yan ng fasting ng 3 days, bumabalik yung anointing ng 40 days mo o 10 days mo at 21 days mo, parang muli pong nare-revive yung anointing mo. Bumabalik yan, sabi ng ating malapastor. Kaya nga, pag ang malapastor nakapag-ayuno na ng mahaba, sinusundatan niya na lang ng 3 days na fasting siya bago ganapin ang krusada. Mga minamahal, nag-aayuno na lang ng maikli ang ating malapastor. Tayo po, mag 3 days po tayo. Kailangan natin ng God's anointing. Amen? Pangalawa, mga minamahal, sabi, by refilling of the Holy Spirit. Kailangan natin laging ma-filled ng Holy Spirit. Sinabi ng Ephesians 5:18, sabi diyan, huwag kayong mga lasing ng alak, kundi mapuspos tayo ng Espiritu Santo. I-refill natin, kailangan natin ma-refill lagi ng Holy Spirit para bumalik yung anointing natin. Pangatlo, sabi ng banal na kasulatan, by committing in our duties and sanctify and holy. Mga minamahal, maging committed tayo sa mga tungkulin natin. By committing in our duties and sanctify and holy. Committing, kailangan maging committed tayo sa mga tungkulin natin. Huwag tayong magpabaya. Amen? Huwag tayong magpabaya. Dahil tayo po'y pinili ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, maminamahal, basahin mo natin ng 2 Timothy chapter 2 verse 21 and 22. Dapat maging committed tayo sa mga tungkulin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 21 hanggang 22. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mangyari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Dadapot layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundan mo ng kabanalan ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Amen. Idugtog natin sa nali. 2 Chronicles 29:11. Paki-dagdag to. 2 Chronicles 29:11. Dito po sa ikalawang Kronika, Kapitulo 29, talatang 11. 29 ni ikalawang Kronika, talatang 11. Mga anak ko, huwag kayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya,
upang magsipangasiwa sa Kanya at kayo maging Kanyang mga tagapangasiwa at magsunog kayo ng kamangyan. Amen. 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 Mga minamahal, mananatili ang ating anointing by committing in our duties and be sanctified and holy. Huwag tayo magpabaya, maging committed tayo sa mga tungkulin natin. Sinabi ng Biblia, mga anak ko, huwag kayong magpabaya. Sapagkat tayo pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon para gampanan ang ating mga tungkulin na tayo po ay mga siwa sa dambana ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal, dapat tayo po ay maging malinis, sanctify, sabi at maging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, nararapat gamitin ng may-ari na nahanda sa lahat ng gawang mabuti. Dapat nakahanda tayo sa gawang mabuti. Amen? Maging malinis para tayo po'y karapat dapat na gamitin ng may-ari, ang nagmamay-ari sa atin, ang mahal na Panginoon. At dapat nakahanda tayo. Pag gagamitin ka ng malapanon, handa ka, hindi yung, Brad, meron tayong hayo sa Monday. Ay, hindi ako pwede. Meron akong pasok, meron akong gagawin. Pero sinabi ko, sige, meron tayong outing, may beach tayo. Oh, kasama ako dyan. Pag-outing kasama, pero pag hayo, ang dami ng dahilan. Dapat, kung gusto mong gamitin ka ng malapang nun, sabi ng Biblia, dapat lagi kang nakahanda. Sabi, nahanda ka sa gawang mabuti. Lagi kang nakahanda sa gawang mabuti. Dapat, sabi, dapat ikaw ay, sabi, sisidlang ikapupuri, pinabanal, nararapat gamitin ng may-ari. Kung ikaw ang gagamit ng gamit, mami na malalimbawa, gagamit ka ng baso, gagamit ka ba ng madumi? Kung gagamit ka ng kaldero, gagamit ka ng plato, kakain ka, gagamit ka ba ng madumi? Ang gagamitin mo malinis. Ganon din ang malapang nun. Sa dami natin dito, ang gagamitin ng Diyos yung malinis. Karapat dapat gamitin ng may-ari. Hindi yung nagli-lipstick, hindi yung nagme-makeup, hindi yung nagpapaligaw, hindi yung nagsushort. Hindi yun ang gagamitin ng Diyos. At ang ginagamit ng Diyos, hindi po mga minamahal yung pong maraming ability. Pero wala siyang availability. Yung magaling umawit, magaling maraming mga talento, lahat nasa kanya. Pero pag sinabi mong, hoy, sama ka sa Bible study, ay hindi ako pwede. Ang gagamitin ng Diyos, yung may oras, hindi niya kailangan ng iyong ability, ang kailangan niya availability. Aanuhin ng Diyos yung ability mo kung wala ka namang availability. Amen? Pag sinabing, oy, bukas, hayo tayo. Oh, sasabihin, ay naku, hindi ako pwede, Brad. May pupuntahan ako. Meron akong ganitong gagawin. O sige na lang, mag-beach na lang tayo. Ay, sama ako dyan. Kailan? Ano oras? Yun ang minsan nakakalungkot sa mga Kristiyano, mga minamahal. Wala silang time sa mga bagay sa gawain ng Diyos, pero pag outing, mga ganyan mga kalayawan, mabilis pa sa 4:00. Kaya nga, ito, tinatalakay natin ito, mga minamahal, dahil darating ang araw, saka na lang natin ma-realize. Tignan nyo yung nagkaroon ng pandemic, hindi natin akalain mawawala yung pagsamba. Mas worse pa dyan. Akala natin tapos na yan. Hindi pa yan. Sa ibang bansa, tuloy-tuloy pa yan. Sa ibang bansa, tuloy-tuloy pa yung pandemic. Pag biglang nag-declare kayo, wala na, hindi naman pandemic yan eh. Pandemic. Pansamantala lang itinigil yan kasi pinag-iisa yung lahat ng religion. One world, one religion. Tignan nyo, mami namal, kapag kami nangangaral sa mga pulis, nandoon ng mga iba't ibang religion. May Islam, may Trinitarian, may kung ano-ano mga religion, nandoon kami. Pero ang kagandahan doon, laging tayo ang nilalagay ng Diyos sa una. Sila ang nakikinig sa atin. Amen? Darating kasi yan, pinag-iisa lang nila yung religion. Pagdating ng araw, bawal na yan. Kaya kailan ka pa kikilos, kailan ka pa magkakaroon ng availability. Sayang yung ability mo kung hindi mo gagamitin ang iyong availability, hindi mo gagamitin ang iyong oras. Amen? At ang pangatlo, mga minamahal, para matanggap natin ang God's anointing, sabi, avoid idle talks, avoid jesting. Pag nasa gawain tayo, mga minamahal, wala mo ng biruan.
Wala munang kakain, fasting muna. Wala munang usapang hindi nararapat. Dapat bubuksan lang natin ang bibig natin para sa pagpapatotoo sa mga baguhan. Amen. Sabi rito, Ephesians 5, 4 and 6. Basahin po natin mga talata. Dito po sa aklat ng Efesyo, kabanata 5, talatay 4 at 6. O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Sa 6, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Diyan po nawawala ang anointing, maminamahal. Pag oras ng krusada, oras ng gawain, kumakain ka. Pag oras ng gawain, nagbibiruan, nagdigesting, nag-uusap ng mga walang kabuluhan, ng mga kras-kras nila, mga napanood nila sa television, mga sanlibutan ng mga gawain ginawa nila, nawawala po ang anointing. Kailangan pag nandun tayo sa gawain, wala tayong gagawin kundi magpatotoo, mag-imbita ng mga nagdadaan. Dapat buksan lang natin yung bibig natin para magpatotoo sa kanila. Huwag tayo mag-uusap, magkwentuhan, magtawanan. Lalabas po yung anointing. Mawawala po yung anointing. Tingnan yung mga pastor pag magkukrusada, nagsusulat lang siya. Nagsusulat lang, hindi binubuka yung bibig. Bubuksan lang ng mga pastor ang bibig niya pag magpipreach na. Kasi nawawala yung anointing. Amen? Sabi, upang manatili sa atin ang anointing, sabi, avoid idle talks. Ni mga pagbibirong walang kabuluhan. Sabi, mga salitang hindi nararapat. Ang mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya minsan may mga nababalitaan tayo, bakit krusada? Galing sa krusada, pag-uwi, nakakabaong na. Bakit galing sa krusada, pag-uwi, may sakit na? Bakit may galing sa krusada, nabangga ng sasakyan pagtawid? Kasi yun, nagbibiruan, nagtatawanan, katulad yung nangyari sa Bicol. Nagbibiruan sila habang nagbabiyay, tapos yung leaflets, itinatapon dun sa mga bakod. Pag-uwi nila, tumaob yung sasakyan. Maminamahal. Kaya nga, mag-ingat po tayo kasi spiritual battle ang pagkukursada. Amen? Spiritual battle yan. Ang kalaban natin ay hindi laman at dugo, kundi ang masamang espiritu, ang diablo. Gagawin niya ng paraan para mahadlangan mga minamahal na makapagligtas tayo ng kaluluwa. Hadlangan niya yan. Ibubuhos niyan ang kanyang puwersa. Ang kalaban natin ay well organized. Meron siyang legions of falling angels. Napakarami niyang mga alagad, mga tinatawag maminamahal na mga kampon. Meron sa sindikato, meron sa religion, meron maminamahal sa mga iba't ibang mga simbahan, meron sa mga iba't iba pang mga masamang espiritu. Marami siyang kalaban, marami siyang kakampi, well organized. Kasabi ko nga sa inyo, katulad ng sinabi ng Mateo 10:16, tayo katulad ng tupa napapaligiran ng maninilang lobo. Parang ang labanan dito sa atin, 1 to 10,000. Ang katumbas ng isang Kristiyano, 10,000 alagad ni Satanas, alagad ng kalaban. Napapaligiran tayo. Kaya hindi basta-basta maminamahal, kailangan natin ng God's anointing. At pang-5, sabi rito, kailangan natin ng humility. Pagpapakumbaba. Amen? Basahin natin ng James 4:6. At italo natin ng verse 10. Santiago 4:6. Dito po sa Santiago 4:6, talon ng 9:6. 9 hanggang 10. 9:10. Excuse me po. Dito po sa 6, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, dadapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sa 9, kayo mga pigati at magsihibik
at magsitangis inyong palitan ng inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong pagkagalakan ng kalumbayan. Gis, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Amen. 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 Magpakababa, magpakumbaba tayo mga minamahal. Tumigil muna tayo sa mga agalpakan, sa mga tawanan. Sabi, kayo ay magsihibik. Palitan nyo ang inyong pagtawa ng paghibik. Huwag muna tayong magtawanan, huwag muna tayong magbibiruan, maminamahal. Kailangan natin ng God's anointing, kailangan natin ng humility. Sabi, magpakababa tayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas tayo. Amen? Ibig sabihin ng magpakababa, maminamahal, wala pong competition ang paglilingkod natin. Huwag tayong magpagalingan. Amen? Kasi sabi ng Biblia, ang unay magiging uli at ang uli magiging una. Huwag kang malungkot, huwag kang mangamba, mga minamahal, kung sila lagi nandoon sa unahan. Sila ang song leader, sila nag-a-assist, sila ang mga magagaling, sila ang tumatayo sa pulpito, lagi silang nasa una. Sabi ng Biblia, ang nasa una magiging huli at ang huli magiging una. Pagdating sa kaharian ng Diyos, kung sino ang pinakamalitang ginagampanan, pinakakulilat, siya ngayon ang nasa una sa kaharian ng Diyos. Siya ang magiging dakila. Amen? Huwag kang magtampo, bakit lagi na lang ako tagal-walis. Nung isang kursada, walis ang duty ko, ngayon walis na naman. Huwag kang mangamba kasi pagdating ng araw, yun nasa likuran, yung pinakamababa ang ginagampanan, ikaw ang ilalagay ng Diyos sa unahan. Kaya nga ang paglilingkod sa Diyos, walang competition. Kailangan natin teamwork. Kasi sa ibang mga outstation, nagpapagalingan siya. Kailangan makitang magaling ako magpaawit. Para song leader ako mamaya, papaawit sa puri para siya ang maging song leader. Hindi ganoon. Kailangan maminamahal, humility. Kailangan natin ng pagpapakumbaba. Kung merong ginamit na isa, maminamahal, siya ang ginawang song leader, siya ang ginawang mag-assist, wala tayong samaan ng loob. Amen? Kung di ka inilagay sa isang duty, maminamahal, yung maliit na gagampanan mo, gawin mo na may buong puso yan, buong pagmamahal sa Diyos, itataas ka ng mahal na Panginoon. Kasi sa mga duty, hindi tinitingnan ng Diyos kung malaki o maliit ang duty mo. Too much is given, too much is required. Amen? Kaya alisin natin yung mga inggitan, alisin natin yung pagkababahagi, alisin natin yung competition, alisin natin yung pagalingan. Ang kailangan natin ay humility. Amen? Itataas tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas tayo. Amen. Yan po, maminamahal, paano natin makakamtan ang tinatawag na God's anointing. At kauli-ulian, sabi, ano po ang mga benepisyo ng God's anointing? What are the benefits of God's anointing? Unang-una, sabi ng Banal na Kasulatan, freedom from the yoke of the devil. Makakalagan ang tali ng diablo sa mga dadalo. Inaalipin sila ng diablo, maminamahal, sabi rito, makakalagan yan sila. Basahin po natin ng Isaiah 10:27. Dito po sa Isaiah Kapitulo 10, talatang 27, at mangyayari sa araw na yaon, ng atang niya ay mahihiwalay sa iyong balikat, at ang kanyang ipinasan sa iyong liig, at ang ipinasan ay malalagpak dahil sa pinahiran. Amen. 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 Ang tinutukoy dito, mga minamahal, na mangyayari na mga atang nila ay maiwalay sa kanilang mga balikat, ang mga ipinasan sa kanyang leeg na ipinasan ay malalagpak dahil sa pinahiran. Ibig sabihin, yung mga dadalo, mga minamahal, sa gawain ng Diyos na pinahirapan ng diablo, binigyan sila ng atang, binigyan sila, mga minamahal, ng sabi rito, ng pasanin, sabi ng burden, ng yoke, binigyan sila ng yoke, binigyan sila ng burden. Sabi sila, ito'y malalagpak, ito'y maalis dahil sa pinahiran, dahil sa ating mga anointing. Amen? Dahil sa ating mga anak ng Diyos na pinahiran ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon.
Kaya nga hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagliligtas natin ng kaluluwa sapagkat mga minamahal, mayroong makakalagan sa kasalanan, mayroong maalis ang atang, mayroong maalis ang mga burden sa buhay nila, mga iba't ibang mga problema, iba't ibang mga pagsubok na ipinasan sa kanila ng dyablo dahil sa ating pinahiran, aalisin ng Diyos yun. Amen? At ang pangalawa, sabi, assurance of the dwelling presence of God. Ang benefits na makukuha pa natin, maminamal, yung katiyakan na siguradong kasama natin ang Diyos. Assurance of dwelling presence of God. Kasi hindi lahat ng laban sumasama ang Diyos. Hindi lahat ng krusada sumasama ang Diyos. Bakit may mga krusada na walang tumatanggap? Bakit may mga krusada maminamal na nilalangaw, walang dumadalo, walang nagpapabautismo? Mga minamal, hindi sinamahan ng Diyos yun. Amen? Pero kapag tayo po'y anointing, pag tayo po'y nanalangin, pag tayo po'y may pagkakaisa, kung tayo po ay sumusunod, maminamal, sabi ng Biblia, assurance of dwelling presence of God. Basahin natin Exodus 33 verse 14 up to 15. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanata 33, ang talatay 14 at 15. At kanyang sinabi, ako'y sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. 15. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay wag mo na kaming pasampahin mula rito. Amen. 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 Sabi ni Moses, maminamahal, kung hindi ka namin kasama, mahal na Panginoon, hindi na po kami sasampa rito. Sabihin, hindi namin gagawin ang pagkukursada, ang pagliligtas ng kaluluwa kung di mo kami sasamahan. Pero sinabi ng mahal na Panginoon, kapag susundin natin, mga minamahal, ang paraan upang manatili ang anointing, sabi po rito, katiyakan. Sabi ng Biblia, assurance of dwelling presence of God. Sinabi ng mahal na Panginoon, ako'y isa sa iyo. Ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Ibig sabihin, makatitiyak tayo kasama natin ang ating mahal na Panginoon sa ating gagawing kursada. At pagkasama natin ang mahal na Panginoon, sabi ng Psalms 68 verse 1, let God arise, let His enemies was scattered. Kapag nasa atin ang mahal na Panginoon, lahat ng kaaway natin, sila ay ma-scattered, sila po ay matatalo. Sabi, bumangon nawa ang Diyos, mangangalat ang ating mga kaaway. Let God arise, let His enemies was scattered. Lahat sila ay ma-scattered, lahat ng mga masamang espiritu nakapaligid sa ating banal na gawain, lalayas yan, mag-scatter dyan, yung mga demonyo ng karamdaman, demonyo ng alinlangan, demonyo ng mga bisyo, demonyo mga minamal ng drug addiction, lahat ng mga masamang espiritu na nandoon, doon sa iba't ibang taong dumaluroon, maminamal na puspos ng mga masamang espiritu, yan po'y lalayas sapagkat bumangon na ang Diyos, sapagkat kasama natin. Amen. Kaya iyan po ang mga benefits, maminamahal. At ang sabi kauli-ulian, God will teach us all things. Pagkasama natin ang Espiritu ng Diyos, tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. Basahin natin ulit talata, maminamahal. 1 John 2:27. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 27, ganito po pagkasabi, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan. Kayo tinuruan ng sinumang ngunit kung paanong kayo tinuruan ng kanyang kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay at inyong totoo at hindi kasinungalingan at kung paano kayo'y tinuruan nito ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Amen. Amen. Lahat magsabing amen. Sabi rito, maminamahal, at tungkol sa mga pagpahid na nasa inyo, na tinanggap nyo, na nananahan sa inyo, hindi na kayo kinakailangan turuan. Amen? Sapagkat maminamahal, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, siya ang magdidikta sa atin anong gagawin mo. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa ng leader mo, ito gawin mo. Oy, mag-alalay ka doon. Oy, mag-assist ka sa bautismo. Kusa kang didiktahan, kusa kang tuturuan ng Holy Spirit. Talagang magiging kapakipakinabang ka, hindi ka parang tuod
na kung hindi utusan, hindi kikilos. Sapagkat sabi rito, maminamahal, God will teach us all things. Gagabayan tayo ng ating malapang, tuturuan tayo paano natin gagawin, maminamahal, ang pag-asikaso sa banal na gawain ng Diyos. Amen? Tayo po tumayo, maminamahal, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting Ikaw ay hinirang. Tandaan natin, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa John 15:16, ako'y hindi nyo hinirang, kundi kayo'y hinirang ko upang kayo'y magsipagbunga, upang ang inyong mga bunga ay magsipanatili. Pinili tayo ng Diyos, mga minamahal, hindi tayo ang pumili sa Kanya upang tayo magsipagbunga. At ang sabi ng Biblia, ang bawat puno na hindi nagbubunga ay puputulin at igagatong sa apoy. Inaasahan na malapang noon na meron tayong bunga, maminamahal, na ilalapit sa ating malapang noon sa darating na krusada. Umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paghihirap pa o pagsubok, ang humahalang sa'yo. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo? Ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy. Ang tawag ba niya na walang halaga, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa ganiyang pinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa manlang? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang tawag ba niya'y Na walang halaga, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa Kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa madla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon
upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawagan niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa iyo'y iniatay. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ay hinirang, pinili na ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawagan niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa iyo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, Lord, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawagan niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa iyo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawagan niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa iyo'y iniatang. Ang dakilang bagay na sa iyo'y iniatang. Mga minamahal, manalangin po tayo. Inuulit ko, mga minamahal, binibigyan tayo ng malaking pagkakataon ng Diyos. Sinabi ng nabasa nating talata, narito, binubuksan ko ang pintuang bukas. Malaking pintuan, the great privilege. Isang napakalaking pagkakataon, mga minamahal. Sabi, ito'y mapapakinabangan, pero maraming mga kaaway. Spiritual battle to, mga minamahal. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bago mangyari yan, buong pagmamalaki natin, mga minamahal, nasasabihin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, narito mahal na Panginoon, nagpagamit ako sa iyo. Ginamit mo ako, mahal na Panginoon. Humayo po ako, mahal na Panginoon. Ginawa ko pong mga inuutos mo, mahal na Panginoon. Sasabihin sa iyo ng ating dakilang Diyos, tapat at mabuti kong anak, pumasok ka na may gantimpala sa kaharian ng iyong Panginoon. Sasalubungin tayo ng ating mahal na Panginoon at proud siya, mga minamahal, na papasukin tayo sa kaharian niya, mga minamahal, sa kaharian ng langit. Kaya samantalay natin, inuulit ko, mga minamahal, binubuksan sa atin ngayon ng malaking pagkakataon. Pagkatapos nito, sarado na. At tulad ng panahon ni Noah, mga minamahal, for almost 120 years nangaral si Noah, hindi pinansin ng tao. Nung sarado na, mga minamahal, ang arka, tsaka palang na-realize ng mga tao, gusto na nilang pumasok. Totoo palang sinabi ni Noah na magkakaroon ng baha. Ganon din sa atin, mga minamahal. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, darating ang sarado na ang pintuan, wala ka ng pribileyo, wala ka ng pagkakataon makadalo, wala ka ng pagkakataong umayo, wala ka ng pagkakataong makinig ng salita ng Diyos. Kaya samantalay natin ang pintuang bukas, umayo tayo. Gumawa tayo ng gumawa para makatiyak tayo makasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang makatitiyak na makasama ay yung pong, sabi ng Biblia, ginagawa ng mahal na Panginoon, naglilibot, nangangaral ng Ebanghelyo, nagpapagaling ng mga sari-saring sakit, sapagkat sumasa Kanya ang mahal na Panginoon Diyos. Tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal.
ano man ang ating mga kakahilingan, ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang mga alinlangan sa ating mga puso, kung mayroong mga kumukontra pa sa ating isip, sa ating damdamin, maminamahal, hallelujah, na hindi sumang-ayon sa mga salita ng Diyos, maminamahal, ipanalangin natin mawala yan. Hindi yan galing sa Diyos. Mga minamahal, ang galing sa Diyos, magligtas tayo na magligtas, magdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa pagkakataong ito, gamitin mo kami ang mga nalalabing araw namin sa sanlibutan ito, maging kapaki-pakinabang. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, magampanan ang aming mga tungkulin bilang mga anak mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, gamitin mo kami, handa po kami magpagamit, O Diyos, para sa iyong kalulatian, mahal na Panginoon, makapagdala ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Ang aming mga munting talento, ang aming mga kakayahan, mahal na Panginoon, gamitin mo po, mahal na Panginoon, upang kami po, mahal na Panginoon, maging karapat-dapat sa pag-akit sa langit. Pagpalain mong bawat sa amin, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan na mataglay nilang karamdaman, kalutasan, ang kalamang problema sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, maminamahal ang isang kamay. Ipatong niyo sa bahagi ng inyong katawan na may taglay na karamdaman, banggitin niyo pong pangalan ng sakit. Opo, dakilat papagpala po naming Ama sa pananampalataya ng aming beloved pastor. Hallelujah po, mo po sila, pagalingin mo po sila, sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, lahat ng mga sakit, karamdaman, kahirapan, problema, marital problem, financial problem. Hallelujah, lahat ng mga gawa ng kalaban, vices began, problem be solved, cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kalaban sinasaway namin. Hallelujah, demons and infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo po tayo, maminamahal. Sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po ay sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Medyo alalay na lang, maminamahal, medyo tulog ng ating mga kapitbahay. Sabay-sabay sumigaw habang tayo po tumatalon, mga minamatatlong beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, tayo po ay kukuha ng ating special love offering, maminamahal. Sa next, mga minamahal, ito pong konti na lang araw, 10 days na lang, maminamahal, kailangan tayong makapag 3 days. Bago dumating ang krusada, maminamahal, kailangan natin makapag 3 days. Sa mga hindi makapag 3 days, maminamahal, ito, hindi makahabol ng mga 3 days. Sa lahat po ng mga sasama sa sound, sa paghayo, hindi na po sounding, bali maglalakad na lang po tayo, parang personal evangelism, street evangelism. Magbibigay tayo ng polyeto at hindi po kayo dapat, mga minamahal, mag-alinlangan sapagkat yung ibibigay natin polyeto, hindi nila pwedeng tanggihan sapagkat yung po, yung leaflets na ipamimigay natin, meron po yung stab. Sabi nyo, huwag nyo pong iwawala yan. Pag dumalo po kayo, meron po kayong relief goods na matatanggap. Ito pong leaflets na to ang ebidensya na kayo po ay bibigyan ng relief goods. Kaya maminamahal, yung paghayo natin dito, kasama na po yung pagtulong natin sa mga kababayan natin, maminamahal, meron pong relief goods yan, yung leaflets na ibibigay nyo, may nakadikit doon, naka-indicate doon yung stab at hindi yan tatanggihan ng tao, baka mag-agawan pa yan. Amen? Kaya hindi katulad dati, tanong kagad, ano ba mapapakinabangan ko dito? Ito, proud tayo, maminamahal, dahil makakatulong tayo sa kanila. Amen? Kailangan yung hindi makahabol ng fasting sa susunod na sa Lunes na hindi tayo maghahayo na tayo ang ating street evangelism, personal evangelism, house to house evangelism, mag-aabot tayo ng mga polyeto, ay magsisimula po tayo ng Miyerkules. Tapos overnight natin, Huwebes Lunes, Lunes hindi muna. Martes, ating midweek service. Tapos Miyerkules, hayo natin. Tapos yung Huwebes, overnight prayer. Tapos
Biyernes, pwede na po tayo, hayo po tayo hanggang alas 5 lang naman yan. At ang practice natin after ng ating street evangelism. Yung nakapag-fasting na ng 3 days, may mga choir member na tayo nakapag-fasting dito. Karamihan mga beloved adults choir natin, nakapag-fasting na sila. Pag nakapag-fasting na, after 5 p.m. tsaka yung tanghali, magbe-break sila, yung mga nakapag-fasting na. Pero hindi nakahabol ng fasting sila ng tanghali, magbe-break sila 6 p.m. na. Pag uwi dito, 6 p.m. na. Yung hindi nakahabol ng 3 days. Ngayon, yung hindi makakapag-fasting at hindi rin makasama sa pagayo, ang pinaka-penalty natin, maminamahal, mag-contribute tayo para sa ating pong relief goods. Kasi ito by faith lang din. By faith din yung ating ibibiling relief goods. Pag-aambagan natin yan, kaya ngayon mga hindi makasama, pwedeng sa financial kayo bumawi. Kailangan lahat tayo may contribution, lahat tayo may participation. Hindi pwedeng may trabaho ko, hindi ako makasama, hindi ako makagawa. Meron lahat tayong contribution, meron tayong participation. Amen? Walang sumang-ayon. Amen? Kailangan lahat tayo may participation para lahat tayo may gantimpala sa Diyos. Sabi ng Psalm 62 verse 12, narito ang Panginoon ang magbabayad lahat ng ating mga gawa para sa Kanya. Amen? Kaya tayo po'y kukuha ng ating po special offering para po sa ating po mga gagamitin diyan, maminamahal. Malinaw po, maintindihan natin na yung hindi makapag-fasting at hindi makasama sa iyo, pwede niyong gamitin na financial, tumulong kayo para maidagdag natin sa ating ipapamili na para sa ating relief goods na ipamimigay. Tayo po ay manalangin, maminamahal nating special love offering. Narito ang ating beloved elder, beloved Brother Albert. Ipanalangin mo natin. Beloved Brother June. President, sorry. Beloved Brother June Ferrer, panalangin natin special love offering. Beloved Preacher, Brother Lando. Amen. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Itaas po natin, hallelujah, ang ating mga special love offering. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, minsan pa, narito po ang iyong mga anak nagbibigay ng special love offering para sa karagdagang gastusin sa gaganaping mini crusade na mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Basbasan mo to, ibalik mo sa kanila, sa amin, mahal na Panginoon, ng doble-doble pagpapala. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ng kaligtasan. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa ating announcement. Patuloy po ating pananambahan po minamahal dito sa ating pastoral house. Araw po ng linggo, huwag natin kaliligtaan, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Minamahal. At araw po minamahal, next week po may pagbabago po minamahal yung ating araw ng pananambahan dahil nga po sa nalalapit na krusada sa 27. Sa susunod na linggo po ang ating midweek service, araw po ng Martes. Ganoon din po oras, minamahal, alas 3 din po ng hapon, hanggang alas 6 ng gabi. At yung ating overnight, araw po ng Huwebes. Meron din po oras, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Biyernes. Amen. Praise God.
Yun po, minamahal ang pagbabago natin schedule, minamahal yung midweek natin, minamahal itong susunod na linggo, araw po ng Martes isasagawa. Ngayon din po oras, alas 3 ng hapon, hanggang alas 6 ng gabi. At araw po ng Huwebes, yung ating overnight. Minamahal, ganoon din po oras, alas 9 ng gabi, hanggang alas 4. Amen, praise God. Dahil sa araw ng linggo, minamahal, nandun po tayo sa Rizal Triangle, sa covered court po. Sa araw ng linggo, yan po ay November 27 na po, minamahal. Praise God. At yung ating Facebook Live, minamahal, Jesus Miracle Hour, patuloy po yan. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program po, minamahal, sa PTV Channel 4, tuwing araw lamang po yan ng Sabado, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating radyo program po sa Dako ng Manila, sa DCME, 15:30, talahapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi, Lunes hanggang Sabado. Yan po, minamahal natin may schedule, minamahal yung presyo. Tandaan po natin, next week po, midweek service po natin, baka pumunta kayo ng Merkulis rito, walang gawain. Martes po, yung ating midweek service. At yung ating overnight prayer, araw po ng Huwebes. Amen, praise God. Available po tayo lihas, minamahal. Sa may ibig magpalihas, may counseling po, may mga katanungan po kayo patungkol sa paglilingkod sa ating pinahon na Panginoon Jesus. Mangyari po lamang lumapit sa ating beloved preacher's area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nakanda po siya na kayo po ay mapaglingkuran. Mayroon din pong bautismo, sa hindi pa na bautismohan, minamahal, may bautismo po tayo. Libre po ang bautismo po. At yung damit na yung suot-suot, di po mababasa yan. May ginagamit po tayong baptismal robe. Amen, praise God. At minamahal, may practice po ating beloved singers, mimers, mamaya po. Alas 2 ng hapon, may practice po kayo sa beloved singers, beloved mimers. Amen, praise God. At kung wala na po, minahal na diesel announcement, ay tumayo na po, minamahal, magpasalamat na po tayo sa ating pinahon na Panginoon Jesus sa tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, sa umagang ito, maging sa ating pansamantalang pagwahiwalay, panalangin na rin po ito, minamahal. Narito po, ating beloved worker, Brad Brother Renato, praise God, upang ipanalangin ang pagtatapos sa ating sinagawang pananambahan sa umagang ito. Amen, praise God. Manuan at ibang itasan mo kamay at magpasalamat sa mga Diyos. O patingin ng Diyos, mapagparaming Ama Diyos na makapalit sa lahat, sa matamis na makapalit pasos malapunan. Maraming salamat po, Hallelujah, sa buong magdamag sa aming mga malapunan, sa aming mga gaway mo malapunan. Maraming salamat po, malapunan, magmula sa KFC, mga Pulso, Solemn Song, sa mga buhay na pati kapatid ang magsilbigan. Ngayon palaman tayo malapunan, kagi po sa mga awitin na Beloved Children's Choir, maging Adults Choir, Youth Choir malapunan. Maraming salamat po malapunan sa pagkilos sa aming kaligitnahan malapunan. Hallelujah. Lalo kit sa lahat ng malapunan ng Bansalta, din ang mga aral malapunan. Ito ang bibitang kapag kahit mga gugutin mga kaluha malapunan. Maraming salamat daw malapunan. Hallelujah. Kado po sa pagbigay, ito po isusin ang pagpapala malapunan. Maraming salamat po malapunan. Hallelujah. Maging sa aming pagsamantala pag-iwalay malapunan kung paano po malapunan ihatid sa mga gawain mula ng kapatid malapunan. Ganoon din po sa mga malapunan pag-iwi sa kanyang mga tirahan malapunan. Malapunan parti maluluhati, malapulagtas at payapa malapunan. Hallelujah. At maging sa araw ng bukas malapunan, muli po malapunan, malapunan balik yung mga gawain mula ng kapatid malapunan. Hallelujah. Pagpalain po kaming lahat malapunan dito po sa matalangin sa matamis na magkapangilang pangalas in Jesus' name. Hallelujah. Amen, praise God. God bless po, Brother Renato. Magkamayan po tayo, minamahal. Magandang umaga po. Ingat po sa pagtawid. Amen, praise God. Amen po.